sa kanyang sinabi ay itinag sa walang bahala kung lamang ang mabigat na sensasyon na yun. At inisip na baka nga dahil sobrang natutuwa lang ako ngayon, nakasama ko ang best friend ko, kaya gano'n ang nararamdaman ko. Sa buong biyahe ay natulog lamang kami. Pagkabalang pa sa stopover at pagbili ng mga snacks. Madaling araw din ang nakarating kami sa aming unang destinasyon. January pa lamang noon, kaya naman sumalubong sa amin ang napakalimig na hangin. Kahit na nga naka-jacket na kami ay tumatagos pa din ang lamig dito sa aming mga katawan. Nagkatawa ko noon kay Lina kasi kita ko na nanginginig at panay ang tago ng kamay niya sa bulsa ng jacket na kanyang suot. Nakalimutan ko din kasing sabihin sa kanya na gano'n ang bubungad sa amin, kaya hindi siya makapagdala ng gloves na isa din sa mga kailangan para sa kanya. Sinimula na din namin agad ang pag-akyat dahil may oras kaming sinusunod. Iwas din ba na maabutan ng katirikan ng kapal. Asaran at kwentuhan habang umaakyat ang ginawa namin. Mga nakilala din kami mga bagong tao. Wiling-wili kami sa mga kinikwento nila sa amin ng mga experience dahil mga veteranong hiker na din sila. Di naman nahirapang makisabay sa amin si Lina sa pag-akyat dahil sanay din sa nakaraan ng babaeng ito. Kaya naman parang naging sisiw din sa kanya ang akyatan na ganito. Kaya natiwala din ako na yayayain siya. Kasi alam kong kayang-kaya niya ito. Na-inspire din siya na ipagpatuloy ang pag-hiking after nito dahil na din sa mga nakakatuwang istorya na kanyang narinig mula sa ibang kasama namin. Nalibang na din ako sa mga pinag-uusapan namin, kaya naman yung kabang nararamdaman ko noong mga nasa biyahe kami ay nawala na rin. Bagong lunchtime ay nakababa na rin kami sa unang bundok. Namili muna kami ng mga pasalubong at souvenir doon bago muling sumakay sa sasakyan para pumunta sa pangalawang destinasyon namin. Mga 45 minutes to 1 hour din ang bubunuin namin sa biyahe bago kami makarating sa aming susunod na destinasyon. Habang binabaybay namin ang daan, ay may mga napag-usapan ang aming mga kasama tungkol sa susunod na bundok na aming aakyatin. Base sa kanilang mga kwento, meron daw nakikita dito mga kakaibang bagay ang ilang hikers na nakaakyat na din dito, kaya importante daw na nakasunod ka talaga sa grupo mo dahil may posibilidad na mawala ka dito. Hindi naman namin pinagtuunan ng pansin ni Lena ang bagay na yun. Madalas naman kasi sa mga ganang kwento ay hikers story lang. Kumbaga ay may kukumpara siya sa mga camping bonfire stories kung saan ay nagkwekwentuhan kayo ng mga nakakatakot na bagay or nag-open forum. Di naman ako mahilig maniwala sa ganong mga haka-haka. Lalo pa nga at sa tagal ko nang umaakyat ng bundok ay hindi pa ako nakaka-encounter ng sinasabi nilang mga kakaibang bagay na yon. Nang makarating kami doon ay mas na-excite kami ni Lane. Ang ganda kasi talaga ng view. Punong-puno ito ng pine trees na magsisilbing nililimo sa init ng sikat ng araw. Maririnig din dito ang tipikal na tunog ng kalikasan tulad ng huni ng mga ibon at malumalay na ihip ng hangin. Bago magsimula ay nag-briefing muna ang aming guide. Kabilin-bilinan niya na huwag kaming hihiwalay sa grupo at manatiling magkakasama. Noong nagsimula na kaming umakyat ay bumulong sa akin si Nina at tinatawag siya ng kalikasan. Dahil medyo malayo pa ang aming aakyatin para makarating sa may registration area ay hindi na niya kayang matiis pa ito. Medyo nainis na ako sa kanya kasi siguradong maiiwanan kami ng mga kasama. Kaso'y ano naman ang magagawa ko? Hindi ko naman pwedeng iwanan ang bruhang ito dahil wala siyang kaalam-alam sa lugar at delikado din naman na maiwanan siyang mag-isa. Nakakahabol pa naman kami kung sakali. Sinamahan ko muna siya para gawin ang business niya habang nakabantay ako sa kanya
ay may napansin akong kakaiba sa may bandang gilid namin. May tao akong nakikita na nakatayo sa isa sa mga puno at pinagmamasdan kami. Pero hindi ko maaninag ang itsura nito dahil medyo malayo siya sa amin. Sa sobrang seryoso ko sa pagkakatitig dito ay hindi ko napansin at nakalapit na sa akin. Napapitlag ako nang magsalita ito kung ano daw ba ang tinitingnan ko. Nakasimangot naman akong tumingin sa kanya. Sabay sagot ng pabanang na wala akong tinitingnan at bilisan na namin dahil nakalayo na ang mga kasama namin at makahinahanap na kami. Nilingon kong muli ang puno kung saan ko nakita ang tao na kamasid sa amin pero wala na ito doon. Maraming isa ito sa mga taga-roon na umakyat din ng bundok para manguha ng mga itinanim nila dito. Marami kasing tanim dito tulad ng labanos at lettuce dahil malamig nga ang klima sa lugar na ito. Na-harvest nila ang kanilang mga pananim at binibenta sa bayan. Patuloy kaming umakyat ni Lena, siguro mga 30 minutes na din ang nakakalipas. Ay hindi pa din namin matanaw ang aming mga kasama. Napaisip pa nga ako ng mga oras na yon na ang bibilis naman nilang maglakad para maiwanan kami sa aming hinintuang posisyon kanina. Naghanap-hanap din ako na maaaring mapagtanungan para malaman kung saan ang lokasyon ng aming stopover bago umakyat sa summit ng bundok. Pero yung isang taga-roon ay wala akong nakita. Nagpatuloy lamang kami sa aming hiking. Pero maya-maya pa ay tila nakakaramdam na din si Nina ng kakaiba. Parang paikot-ikot lang kasi kami doon at bumabalik lamang sa isang lugar. Bumalik ang tabang nararamdaman ko. Noong gabi na nasa biyahe pa lamang kami. Ibang tabog ng aking dibdib. Kasi imposible naman sa tagal namin naglalakad ay hindi pa din namin naaabutan ng aming mga kasama. Hindi din posible na hindi kami hanapin ng aming guide dahil sagutin nila kami if ever na mawala kami sa lugar na yun. Kung kanina ay maingay kami at nagkukwentuhan, ngayon ay tahimik na lamang kami. Parehas kaming hindi mapakali dahil hindi na normal ang nangyayari sa amin. Inikutan ko ng tingin ang aming lokasyon. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita kong muli ang taong nakamasid sa amin kanina. Mas malapit na ito kaya naman doon ko napagtanto na hindi ito tao. Hindi ko din alam kung ano siya dahil parang kanina lamang ang itsura niya. Itim na hugis tao at ang mga mata nito ay namumuti. Pati ang labi nito ay itim din ang kulay. Ulit lamang ito na parang bata pero ang itsura nito ay may mga wrinkles na sa mukha na tila matanda. Hindi ko na ito binanggit kay Lena dahil ramdam ko na kinakabahan na siya sa nangyayari sa amin. Baka dumagdag lang ito sa kanyang alalahanin. Ang ginawa ko na lamang ay nagkunwari akong hindi ko nakikita ang itim na nilalang na yun. Kahit gusto kong umiyak ng mga oras na yun dahil sa halong pagod, kaba at frustrations ay hindi ko magawa dahil kailangan lakasan ko ang aking loob para sa aming dalawa. Dahil nga tahimik na din kami ni Lena, mas rinig na namin ang mga tunog ng kuliglig sa paligid na mas nakapagpadagdag pa sa aming takot ng mga oras na yon. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng panahon na yon, Papa Dudoy. Para bang blanco ang aking isipan at hindi ako makapag-isip ng maayos. Maya-maya ay nagaya si Lena na magpahinga muna dahil nakakaramdam na siya ng pagod. Tahimik lamang kaming nakatitig sa kawalan habang nag-iisip kung ano ang gagawin namin para makabalik sa aming kasamang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas at nagpatuloy na kami sa aming paghahanap sa aming mga kasama. Para hindi namin masyadong maramdaman ang takot ay nagkwentuhan kami ng aming mga karanasan at mga kalokohan namin noong kami nasa college pa. Kahit paano ay nakalimot kami sa aming sitwasyon.